Hindi ko binalak na magkasala. 8 taon akong naging tapat. 8 taon na ang tanging kayakap ko sa gabi ay ang malamig na unan at ang mga resibo ng padala mula sa Qatar. Pero tao lang ako. At sa sobrang haba ng bawat gabi, unti-unti mong nalilimutan kung sino ka talaga sa labas ng pagiging nanay o asawa. Kung ikaw ang nasa lugar ko at may isang taong nagparamdam sa iyong buhay ka pa, kaya mo bang tumalikod? O hahayaan mo ring lamunin ka ng dilim? Chamot. Sana pala, hindi ko na lang ipinaayos ang sirang gripo nung hapon na yon. O kaya sana, hinayaan ko na lang na bumaha sa loob ng bahay hanggang sa malunod kaming lahat. Baka mas maayos pa ang naging buhay ko ngayon. Baka hindi ganito kabigat ang bawat hininga ko habang nagkukwento sa inyo. 8 taon. Ganun na katagal si Gavino sa Qatar. Nakapundar kami ng bahay dito sa Pampanga. Malaki, konkreto at kulay beige. Sabi ng mga kapitbahay, napakaswerte ko raw. Paano ba namang hindi? Yung asawa ko raw ay isang bayani na nagpapakapagod sa disyerto para sa kinabukasan namin ng anak kong si Tonton. At totoo naman yon. Tuwing kinsenas at katapusan, hindi sumasala ang padala. Pero alam nyo ba kung anong pakiramdam ng tumira sa isang bahay na binuo ng pera pero walang kahit katiting na init? Minsan tinitingnan ko yung mga tiles sa sahig namin. Sobrang kintab. Pero yung kintab na yon, parang nanunumbat sa akin. Sinasabi nun na ang kapalit ng bawat piraso ng semento ay ang kawalan ng asawa ko sa tabi ko. Ang kapalit ng magandang bubong ay ang mga gabing hindi ako makatulog dahil sa sobrang tahimik ng kwarto. Talia, kumusta si Tonton? Magkano ang bill ng kuryente? Huwag kang masyadong lalabas. Mainit ang ulo ni Mama. Yan lang ang laman ng video call namin gabi-gabi. Parang report sa opisina. Wala man lang, kumusta ka? Pagod ka ba? O kahit man lang, miss na kita. Ang naririnig ko lang ay ang ingay ng construction site sa background niya at ang pagod niyang buntong hininga bago niya sabihing kailangan na niyang matulog dahil maaga pa ang pasok niya bukas. At doon pumasok sa eksena si Ramil. Si Ramil yung anak ni Aling Marta sa kabilang bakod. Alam niyo yung mga tipo ng lalaki na madalas nating makitang nakatambay? Walang permanenteng trabaho at laging may hawak na cellphone o kaya'y nagmamaneho ng luma niyang tricycle. Yun siya. Pero sa likod ng pagiging tila walang direksyon niya sa buhay, may isang bagay siyang meron na wala ang asawa ko. Panahon. At ang panahong yon, unti-unti niyang ibinigay sa akin. Naaalala ko pa nung unang beses siyang pumasok sa loob ng bakod namin. Ang suot niya noon ay isang lumang t-shirt na may maliit na butas sa balikat, kupas na maong at tsinelas na halos pudpod na ang sakong. Amoy araw siya, pero hindi yung amoy na nakakasuka. Amoy siya ng taong totoong nandito, sa harap ko, sa gitna ng init ng Pampanga. Ate Talia, sabi ni Mama, tulungan ko na raw kayo dyan sa gripo nyo sa labas. Kanina pa raw tumutulo sabi niya habang kinakamot ang batok niya. Tiningnan ko siya. Marami siyang tattoo sa braso, mga drawing na hindi ko maintindihan. Pero yung mga mata niya, maamo. Hindi tulad ng mga mata ni Gavino na laging may listahan ng mga dapat bayaran. Ang mga mata ni Ramil parang nakatingin lang sa akin. Sa akin mismo. Hindi sa asawa ni Gavino, hindi sa nanay ni Tonton, kundi kay Talia. Sige Ramil, pasok ka, sabi ko. At yun na ang unang hakbang. Isang simpleng pagbubukas ng gate para sa sirang gripo. Hindi ko alam na kasabay ng pagdaloy ng tubig mula sa tubong inaayos niya. Unti-unti na ring nagigising ang isang bahagi ng puso ko
na matagal ko nang ibinaon sa limuot. Isang bahagi na gutom na mapansin. Habang pinapanood ko siyang mag-ayos, nakatalikod siya sa akin. Nakita ko ang pawis na gumugulong sa batok niya, ang pag-umbok ng mga kalamnan sa likod niya habang hinihigpitan ang tubo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang kurot sa ibaba ng tiyan ko. Isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ko na hindi ko dapat nararamdaman. Tumingala siya at ngumiti sa akin. Ayos na ate, hindi na tututulo. Pinunasan niya ang madungis niyang kamay sa pantalon niya. May kailangan pa ba kayong ipagawa? Wala naman akong masyadong biyahe ngayon eh. Tambay lang. Doon ako dapat tumigil. Dapat nagpasalamat na lang ako at pinalabas na siya sa gate. Pero imbes na yun ang gawin ko, narinig ko ang sarili kong boses na tila may sariling isip. May sirang electric fan din sa loob. Baka kaya mong tingnan. Ngumiti siya uli. Yung ngiting hindi pilit, yung ngiting parang may alam. Kaya yan ate, kahit ano pa ang sira dito aayusin natin. Hindi ko alam kung bakit, pero nung binanggit niya ang salitang natin, parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang sa loob ng isang saglit, hindi na ako mag-isa sa loob ng dambuhalang bahay na to. Pero nung gabing yun, habang ka-video call ko si Gavino, hindi ako makatingin ng diretso sa screen. Nakikinig ako sa reklamo niya tungkol sa boss niyang Arabo, habang ang isip ko nandoon pa rin sa amoy ng araw at sa ngiti ni Ramil habang nakaluhod sa tapat ng gripo ko. Talia, nakikinig ka ba? Sabi ko. Dagdagan mo ang padala kay mama sa susunod na buwan. Untag ni Gavino. Oo, Gavino. Nakikinig ako. Sagot ko. Pero ang totoo, ang naririnig ko sa labas ay ang tunog ng tricycle ni Ramil na huminto sa tapat ng gate namin. Kahit wala naman na siyang kailangang ayusin. At ang mas malala, hinihintay ko ang tunog na yon. Lumipas ang mga araw na parang naging bahagi na si Ramil ng bawat hapon namin. Minsan, nakakahiyamang aminin, pero mas hinihintay ko pa ang katok niya sa gate kaysa sa pag-ring ng messenger ko para sa tawag ni Gavino. Kasi si Gavino, kailangan kong mag-ayos, kailangan kong ngumiti, kailangan kong maging okay para hindi siya mag-alala sa malayo. Pero kay Ramil, kahit bagong gising ako, kahit amoy bawang ang kamay ko dahil sa pagluluto, ayos lang. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging normal na nasa loob siya ng bahay ko. Siguro nung inayos niya yung sirang gripo, tapos yung electric fan, tapos sumunod yung maluwag na pinto ng cabinet. Hanggang sa wala na siyang kailangang ayusin, pero nandoon pa rin siya. Ate Talia, baka may kailangan kang bilhin sa palengke? Isasabay ko na. Idadaan ko na lang dito mamaya. Sabi niya isang hapon habang nakaupo siya sa mababang bangko sa kusina namin. Nakita ko ang mga daliri niya. May mga itim na dumi sa kuko. Tila galing sa pagkakalas ng makina ng tricycle niya. Ang suot niya ay yung paborito niyang kupas na sombrero na may tatak ng isang lumang brand ng beer. At ang sapatos niyang butas na ang swelas, pero laging malinis ang pagkakatali. 3 bagay lang yan sa kanya na hindi ko makalimutan. Ang dumi sa kuko, ang kupas na sombrero, at ang paraan niya ng pag-upo na parang laging handang tumayo para tumulong. Wala naman Ramil, salamat. Sagot ko habang nagtutupi ng labada. Pero ang totoo, gusto ko siyang manatili. Gusto ko yung ingay na dala niya. Doon ko napagtanto kung gaano pala katahimik ang buhay ko. Ang tanging kausap ko lang buong araw ay ang 8 taong gulang kong anak na si Tonton. At si Tonton, gustong-gusto si Ramil. Para silang mag-utol kung maglaro ng Mobile Legends sa sala.
Kuya Ramil, turuan mo ako ng combo negosyon. Sigaw ni Tonton habang nakahiga sa sofa. Tinitingnan ko sila mula sa kusina. Kung hindi mo alam ang totoo, iisipin mong isang masayang pamilya kami. Doon ako kinakabahan. Doon ako nagsisimulang magtanong sa sarili ko. Masama ba akong asawa kung mas gusto kong makita ang anak ko na tumatawa kasama ang ibang lalaki kaysa sa makitang nakatitig lang siya sa screen ng cellphone habang kausap ang tatay niyang halos hindi na niya kilala? Isang gabi, tumawag si Gavino. Ang dilim na sa Qatar, pero dito sa amin ay katatapos lang ng hapunan. Talia, narinig ko kay mama. Madalas daw dyan yung anak ni Aling Marta. Ano bang ginagawa niyan sa loob ng bahay natin? Ramdam ko ang tulis sa boses ni Gavino. Napahinto ako sa pag-aayos ng higaan. Ang mama ni Gavino, si Doña Belen, ay parang CCTV sa kanto. Walang nakakalampas sa kanya. Inaayos lang yung mga sira dito sa bahay, Gavino. Alam mo namang wala akong maasahan dito kundi ang magbayad ng gagawa. Mahinahon kong sagot, pero ang puso ko parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Mag-ingat ka. Maraming tsismosa dyan. At yang Ramil na yan, balita ko ay walang ginagawa sa buhay kundi tumambay. Baka kung anong ituro niyan kay Tonton, sabi ni Gavino bago niya ibinaba ang telepono dahil pagod na raw siya. Pagod. Laging pagod. Naiintindihan ko naman. Pero paano naman yung pagod ko? Yung pagod ko sa pagiging mag-isa? Yung pagod ko sa pag-unawa sa lahat ng bagay nang walang nakakaunawa sa akin? Pagkatapos ng tawag na yon, lumabas ako sa balkonahe para kumuha ng hangin. Nakita ko ang tricycle ni Ramil na nakaparada sa tapat ng bahay nila. Nakaupo siya sa driver's seat, naninigarilyo, nakatingin sa kawalan. Parang naramdaman niya ang presensya ko kasi tumingin siya sa direksyon ko. Hindi siya kumaway. Hindi siya ngumiti. Tumitig lang siya. Isang mahaba at malalim na titig na parang sinasabing, "Alam ko ang nararamdaman mo." At sa gitna ng kadiliman ng gabi, imbes na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang init. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging tapat. Kung ang katapatan na yon ay parang isang bilangguang, ako lang ang nakakulong. Naisip ko tuloy, kung sakaling mawala ang lahat ng to, ang bahay na beige, ang mga kintab ng tiles, ang mga padala mula sa Qatar, matitira pa rin kaya ako? O baka matagal na akong nawala at si Ramil lang ang nakakakita sa kung anong natitira sa akin. Hindi ko pa alam noon na ang bawat tingin na yon ay isang hakbang palapit sa isang bangin na wala nang balikan. At ang masama, handa na akong tumalon. Minsan, iniisip ko, ang tadhana ba ay may sariling laro? O sadyang mapagbiro lang ang pagkakataon? Isang gabi, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa Pampanga. Yung tipong halos hindi mo na marinig ang sarili mong boses dahil sa ingay ng patak ng ulan sa bubong na yari sa yero. At sa malas, nagkaroon pa ng brownout, dilim, nakakabinging kadiliman. "Nay, natatakot ako," bulong ni Tonton habang nakayakap sa binti ko. Naghahanap ako ng kandila sa kusina nang marinig ko ang katok sa pinto. Hindi malakas, pero sapat para kabahan ako. Sino ang lalabas sa ganitong kalakas na ulan? Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Ramil. Basang-basa siya. Ang puting t-shirt niya ay dumidikit na sa katawan niya. At yung buhok niya ay tumutulo pa ang tubig sa kanyang muka. May hawak siyang isang rechargeable na bumbilya. "Ate Talia, naisip ko lang, baka wala kayong ilaw. Mahirap pa naman kapag may bata," sabi niya. Hingal siya, parang tumakbo
mula sa kabilang bahay. Pinatuloy ko siya. Hindi ko siya kayang tiisin na nakatayo lang doon sa gitna ng unos. Inabutan ko siya ng tuwalya, isang lumang tuwalya ni Gavino na hindi na nagagamit. "Salamat ate," bulong niya. Habang pinupunasan niya ang sarili niya, inilapag niya ang bumbilya sa mesa. Ang liwanag nito ay nagbigay ng mahabang anino sa loob ng aming sala. Doon ko napansin ang tatlong bagay: ang nanginginig niyang mga kamay, ang boses ni Tonton na biglang tumahimik dahil sa paghanga sa hero niyang si Ramil, at ang sarili kong hininga na hindi ko mapigilan. "Ramil, magpatuyo ka muna rito. Baka magkasakit ka," sabi ko. Umupo kami sa sahig, kasama si Tonton. Nagkukwento si Ramil tungkol sa mga karanasan niya sa pagbabiyahe ng tricycle habang umuulan. Nakakatawa ang mga kwento niya, pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Nakatingin ako sa kung paano gumagalaw ang panga niya kapag nagsasalita siya. Ngayon ko lang naiintindihan na hindi naman talaga yung dilim ang kinatatakutan ko noon. Ang kinatatakutan ko ay ang katotohanang mas panatag ako sa tabi ng isang estranghero kaysa sa asawa ko. Nakatulog si Tonton sa kandungan ko. Dahan-dahan ko siyang binuhat at inihiga sa sofa. Pagbalik ko sa kusina, nakatayo si Ramil malapit sa bintana. Pinapanood ang ulan. "Ate Talia," tawag niya. Hindi siya lumingon. "Minsan ba, nararamdaman mo rin na parang nakakulong ka?" Tumigil ang mundo ko sa tanong na yon. Paano niya nalaman? Paano niya naramdaman ang bigat na pilit kong itinatago sa ilalim ng mga ngiti ko sa video call? "Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ramil." Pagsisinungaling ko. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit basa pa ang suot niya. Ang amoy ng ulan at ang amoy ng sabon mula sa tuwalya ni Gavino ay naghalo sa hangin. "Alam ko, ate. Nakikita ko sa mga mata mo tuwing hapon. Parang laging may hinahanap ka na malayo rito," sabi niya. Ang boses niya ay mababa, parang bulong na diretso sa puso ko. Inabot niya ang kamay ko. Ang mga daliri niyang magagaspang ay dumampi sa balat ko. Isang maliit na haplos lang yon. Isang segundo lang. Pero parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Dapat kong bawiin ang kamay ko. Dapat ko siyang paalisin. Yan ang sabi ng utak ko. Yan ang sabi ng singsing sa daliri ko. Pero ang puso ko ay sumisigaw ng huwag muna. "Mali ito, Ramil," sabi ko. Pero hindi ko binawi ang kamay ko. "Alam ko," sagot niya. "Pero bakit ang pakiramdam? Bakit parang ito lang ang tama sa buhay ko ngayon?" Tumingala ako sa kanya. Sa gitna ng dilim at ng liwanag ng rechargeable lamp, nakita ko ang lungkot at pagnanasa sa mga mata niya. At doon, sa sandaling yon, nawala ang lahat ng takot ko. Nawala ang boses ni Gavino. Nawala ang babala ni Doña Belen. Dahan-dahan, lumapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa pisngi ko. 1 pulgada na lang ang pagitan namin. Tugdog. Tugdog. Pero bago pa magdampi ang aming mga labi, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit, kasunod ang isang nakabiting kulog na yumanig sa buong bahay. Napahiwalay ako. Humihingal. "Ramil, umuwi ka na," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. "Ate, umuwi ka na please." Tumalikod siya at lumabas sa ulan nang walang salita. Naiwan akong mag-isa sa dilim, nakahawak sa dibdib ko. Ang pakiramdam ng kamay niya sa kamay ko ay nandoon pa rin. Parang isang markang hindi na mabubura. Kinabukasan, paggising ko, may text ako mula kay Gavino.
Talia, tumawag si Mama. Bakit daw may lalaking lumabas sa bahay natin kagabi na basang-basa? Anong nangyayari dyan? Nabitawan ko ang cellphone ko. Ang lamig na naramdaman ko sa ulan kagabi ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman ko ngayon. Nahuli ba kami? O nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo? Sana nung sandaling iyon. Natakot na ako. Sana nung nakita ko ang text ni Gavino, natauhan na ako at itinigil ang lahat. Pero alam nyo kung ano ang masama sa bawal na pag-ibig? Para siyang lason na may kasamang tamis. Habang unti-unti kang pinapatay, hinahanap-hanap mo pa rin ang lasa. Nag-short circuit yung linya dahil sa ulan, Gavino. Pinatingnan ko lang kay Ramil dahil natatakot si Tonton sa dilim. Reply ko sa kanya. Nanginginig ang mga daliri ko habang itinitipa ang bawat letra. Iyan ang unang malaking pagsisinungaling ko sa asawa ko. Hindi yung tungkol sa kuryente, totoo namang nawalan ng ilaw, kundi yung tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko sinabing halos matunaw ako sa titig ni Ramil. Hindi ko sinabing hiniling ko na sana ay huwag nang bumalik ang kuryente para lang manatili siya sa tabi ko. Pagkalabas ko ng gate para magwalis nung umagang yon, nandoon si Doña Belen. Nakatayo siya sa tapat ng bahay niya, nakapamaywang, at ang mga mata niya ay parang dalawang matatalas na kutsilyo na humihiwa sa pagkatao ko. Talia, maaga ka yatang nagising? O baka hindi ka nakatulog? Tanong niya. Ang boses niya ay malambing pero may halong lason. Nabulahaw lang po ng ulan, Ma. Sagot ko, hindi tumitingin sa kanya. Ingat-ingat lang, iha. Alam mo naman dito sa atin, pati ang pagaspas ng pakpak ng langaw, ginagawang balita. At si Gavino, alam mo namang mainitin ang ulo nun kapag nalamang may ibang umaaligid sa pag-aari niya. Pag-aari, yun ang tingin nila sa akin. Isang gamit na binili ng dolyar, iniwan sa loob ng magandang bahay, at dapat manatiling naroon hanggat hindi pa bumabalik ang may-ari. Dahil sa sobrang kaba, pumunta ako sa sari-sari store ni Salve sa dulo ng kanto. Si Salve ang kaisa-isa kong kaibigan na nakakaalam ng lahat o akala ko ay alam niya ang lahat. Amoy tuyo, sabon, at lumang karton sa loob ng tindahan ni Salve. Yun ang amoy ng kalayaan para sa akin. Talia, namumutla ka, sabi ni Salve habang nagtitimbang ng asukal. Ano na naman ang ginawa ng biyenan mo sa'yo? Salve, si Ramil, bulong ko. Tumigil si Salve sa ginagawa niya. Tumingin siya sa akin ng matagal, tapos ay hinila niya ako sa likod ng tindahan, doon sa maliit na bodega na puno ng mga sako ng bigas. Huwag mong sabihing tinuloy niyo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kaba at bahagyang pananabik. Hindi ko alam, Salve. Pero kapag malapit siya parang nakakalimutan ko na may asawa ako. Parang nakakalimutan ko na bawal ito. Tangga ka, Talia, matapang na sabi ni Salve. Pero naiintindihan kita. Masarap pakiramdaman na babae ka uli. No? Hindi lang basta nanay na naghihintay ng balikbayan box. Doon sa loob ng bodega ni Salve, naramdaman ko ang unang pagkakataon na may nakaintindi sa akin nang hindi ako hinuhusgahan. Pero bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng tricycle na huminto sa labas. Alam ko ang tunog na yon. Ang lumang makina na tila may hika. Kay Ramil yon. Pumasok siya sa tindahan. Hindi niya alam na nandoon ako sa likod. Salve, pabili nga ng Yossi at saka isang malamig na soft drinks. Naririnig ko ang boses niya. Ang boses na narinig ko sa dilim kagabi. Parang hinahaplos uli ang puso ko.
Ramil, nandoon si Talia sa likod, sabi ni Salve. Ang bruha, parang nanadya. Lumabas ako mula sa bodega. Nagtama ang mga mata namin ni Ramil sa gitna ng tindahan. Tatlong bagay ang napansin ko sa kanya nung oras na yon. Ang itim na grasa sa gilid ng noo niya, ang pag-igting ng panga niya nung makita ako, at ang paraan ng paghawak niya sa bote ng soft drinks. Mahigpit, parang pinipigilan ang sarili. Ate Talia, sabi niya. Ang formal na tawag na yan, parang sampal sa akin. Kasi alam naming dalawa na wala ng ate sa nararamdaman namin. Ramil, tipid kong sagot. May kailangan ka bang ipabili? Paalis ako, pupunta akong kabayanan. Alok niya. Wala naman, sabi ko. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, dinagdagan ko ng, pero kung mapapadaan ka sa tapat mamaya, baka pwedeng makiangkas. May kukunin lang akong gamit sa school ni Tonton. Isang malaking kasinungalingan uli. Wala akong kukunin. Gusto ko lang siyang makasama. Ngumiti si Ramil. Hindi yung ngiting panlabas lang, kundi yung ngiting abot hanggang mata. Sige ate, hintayin kita sa labas ng gate nyo. Pag-alis niya nung tiningnan ako ni Salve. Talia, alam mo kung saan ito papunta, di ba? Alam ko, Salve, sagot ko. At kahit anong pilit kong pigilan ang sarili ko, parang mas gusto ko pang mahulog sa bangin kaysa manatiling nakatayo rito sa gitna ng katahimikan. Noong hapon na yon, sa likod ng tricycle ni Ramil, habang humahampas ang hangin sa mukha ko at habang amoy ko ang usok at ang pawis niya, naramdaman ko ang unang sulyap ng kalayaan. At sa bawat lubak na nadadaanan namin, kapag aksidenteng tumatama ang tuhod ko sa likod niya, hindi ako lumalayo. Mas lalo pa akong lumalapit. Hindi ko alam na nung mga sandaling yon, may isang pares ng mata ang nakatanaw sa amin mula sa bintana ng bahay ni Doña Belen. Isang tingin na magiging mitya ng pagsabog ng tahimik naming mundo. Ngunit nung oras na yon, wala akong pakialam. Kasi sa loob ng 8 taon, ngayon ko lang naramdaman na hindi lang ako isang asawa ni Gavino. Tao pala ako. Babae pala ako. At ang presyo ng pagkakatuklas na yon, handa na akong bayaran kahit gaano pa kamahal. Ang tricycle ni Ramil. Luma na, maingay, mausok. Pero nung hapon na yon, habang nakaupo ako sa likod niya, para siyang karuwahe na naglalayo sa akin sa lahat ng sakit at lungkot. Habang bumubusina siya sa mga kanto, nakatingin lang ako sa likod ng leeg niya. May 3 maliit na nunal siya doon, nakapila ng maayos. Napansin ko rin ang paraan ng paghawak niya sa manibela. Mahigpit, pero kalmado. At ang amoy niya, amoy kalsada, amoy gasolina. Pero may halo ring bango ng sabon na panlaba, na tila pilit na itinatago ang hirap ng buhay niya. Hindi kami pumunta sa school ni Tonton. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, kung saan nagsisimula na ang mga pilapil at wala nang masyadong bahay, dahan-dahang itinigil ni Ramil ang tricycle. Pinatay niya ang makina, katahimikan. Tanging hunilang ng mga kuliglig at ang malayo pang ingay ng bayan ang naririnig. Bakit tayo tumigil dito, Ramil? Tanong ko. Ang boses ko, parang hininga na lang. Lumingon siya sa akin. Wala siyang suot na sombrero ngayon. Ang buhok niya ay magulo, hinipan ng hangin. Ate Talia, alam ko namang wala kang kukunin sa school. Alam ko ring gusto mo lang lumayo. Tumitig siya sa akin. Yung titig na hindi ko makuha kay Gavino kahit mag-video call kami ng 1 oras. Yung titig na tila hinuhubaran ang kaluluwa ko. Pagod ka na ba? Tanong niya. Simple lang, pero gumuho ang lahat ng pader ko.
Doon ako nagsimulang umiyak. Hindi yung iyak na may hagulgol, kundi yung mga luhang kusa na lang lumalabas dahil sa sobrang puno na ang salop. Bakit ba ang hirap maging tapat? Bakit ang hirap maging mabuting babae? Kung ang kapalit nun ay ang unti-unting pagkamatay ng sarili mo. Ramil, hindi ko na alam. Bulong ko habang pinapahid ang luha ko gamit ang palad ko. 8 taon. 8 taon akong naghihintay. Para akong anino sa loob ng sarili kong bahay. Lumapit siya sa akin. Hindi na siya nakaupo sa driver's seat. Lumipat siya sa tabi ko, sa loob ng maliit na sidecar. Masikip. Ang tuhod namin ay magkadikit. Ramdam ko ang init ng balat niya sa kabila ng maong niya. Hindi ka anino, Talia, sabi niya. Nawala ang ate. At sa pagkawala ng salitang yon, nawala rin ang huling proteksyon ko. Para sa akin, ikaw ang pinakamalinaw na bagay sa mundong ito. Hinawakan niya ang muka ko. Ang mga daliri niya magaspang dahil sa trabaho, pero nung dumampi sa pisngi ko, parang seda. Dahan-dahan, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ngayon, wala nang kidlat na sisingit. Wala nang kulog na ugas sa bahay. Kami lang dalawa sa gitna ng pilapil. Hinalikan niya ako. Mabagal. Maingat. Parang natatakot siyang mabasag ako. Pero nung tumugon ako, nung ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya, doon na nagbago ang lahat. Ang bawat halik ay parang paghingi ng tawad sa lahat ng taon na nagtiis ako. Ang bawat haplos niya ay parang pagbawi sa lahat ng lamig na naramdaman ko sa kama namin ni Gavino. Nagkasala ako, alam ko. Pero sa sandaling yon, habang nararamdaman ko ang tibok ng puso ni Ramil sa dibdib ko, mas naramdaman ko ang buhay kaysa sa anumang aral na naituro sa akin sa simbahan. Talia, bulong niya sa pagitan ng mga halik. Hindi kita kayang iwan. Huwag kang magsalita, sagot ko. Huwag muna nating isipin ang bukas. Pero ang bukas ay hindi marunong maghintay. Habang nakasandal ako sa balikat niya, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ko. Nilabas ko ito nang nanginginig ang kamay. Isang text mula kay Salve. Talia, umuwi ka na. Nandito ang biyenan mo sa tapat ng bahay niyo. May kasamang pulis. Hinahanap ka. Sabi ni Doña Belen, ninakawan mo raw siya ng alahas. Napatayo ako. Ang init na naramdaman ko kanina ay biglang naging yelo. Alahas? Alam kong wala akong kinuha. Pero alam ko rin kung ano ang laro ni Doña Belen. Hindi niya kailangan ng ebidensya ng pangangaliwa para sirain ako. Kailangan lang niya ng dahilan para mapalabas ako sa bahay at mapahiya sa harap ng lahat. Anong nangyari? Tanong ni Ramil. Bakas ang kaba sa muka. Kailangang nating bumalik, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi na lumalabas. Ngayon din, Ramil. Ngayon din. Habang pinapaandar niya ang tricycle, nakatingin ako sa malayo. Ang langit na kanina ay kulay kahel at napakaganda. Ngayon ay parang nagbabadya ng kamatayan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Doña Belen. Pero mas hindi ko alam kung paano ko titingnan ang sarili ko sa salamin mamaya. Kasi sa likod ng takot ko, may isang maliit na bahagi ng isip ko ang nagsasabing, naranasan mo na ang langit, yan na langit. Talia, handa ka na ba para sa impyerno? Habang pabalik kami, hindi ko na maramdaman ang hangin sa mukha ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng sarili kong puso na tila gustong kumawala sa dibdib ko. Nakahawak ako ng mahigpit sa bakal ng tricycle.
Ang mga kuko ko ay bumaon sa kalawang, pero wala akong nararamdamang sakit. Ang tanging sakit na naroroon ay ang katotohanang baka ito na ang huling hapon na malaya ako. Dito na lang, Ramil. Dito na lang sa kanto. Bulong ko nung matanaw ko na ang kislap ng asul at pulang ilaw ng pulis sa tapat ng bahay namin. Talia, sasamahan kita. Hindi kita pwedeng iwan ng ganito, sabi ni Ramil. Ang boses niya ay nanginginig din, pero may halong tapang na lalong nagpabigat sa loob ko. Hindi pwede. Kapag nakita ka nilang kasama ko, mas lalong magkakagulo. Parang awa mo na, Ramil. Umalis ka na. Pakiusap ko. Bumaba ako sa tricycle bago pa man ito tuluyang huminto. Halos matumba ako sa semento. Hindi ko na siya nilingon. Tumakbo ako patungo sa bahay. Bitbit ang bigat ng kasalanang kakagawa ko lang at ang takot sa kasalanang ibinibintang sa akin. Pagdating ko sa harap ng gate, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nandoon ang mga kapitbahay, mga taong ngumingiti sa akin tuwing umaga, mga taong tinatawag akong mabait na asawa. Ngayon, lahat sila ay may hawak na cellphone, kumukuha ng video, nagbubulungan. At sa gitna ng lahat, nandoon si Doña Belen. Nakasuot siya ng kanyang asul na daster, maayos ang buhok, at ang mukha niya ay parang isang santong nagdadalamhati. Nandito na ang magnanakaw, sabi ni Doña Belen nung makita ako. Ang boses niya, hindi sumisigaw, pero abot hanggang dulo ng kanto. Ma, anong magnanakaw? Wala akong kinuha sa inyo. Sigaw ko. Hiningal ako, ang buhok ko ay gulo-gulo. At alam kong amoy pa ako ng pawis ni Ramil. Lumapit ang isang pulis. Isang lalaking may malaking tiyan at may hawak na notebook. Misis, may reklamo ang biyenan nyo. Nawawala raw ang gintong kwintas at singsing niya pagkatapos niyang bumisita sa inyo nung isang araw. Nung isang araw? Ma, hindi ba kayo mismo ang nagsabi na naiwan nyo yon sa bahay nyo? Sabi ko, sinusubukang maging matapang pero ang tuhod ko ay parang jelly. Tumingin si Doña Belen sa pulis, tapos sa mga kapitbahay, at pagkatapos ay sa akin. May isang kislap sa mata niya na ako lang ang nakakakita. Isang kislap ng tagumpay. Talia, iha, alam kong mahirap ang buhay. Alam kong baka kinakapos ka dahil hindi sapat ang padala ng anak ko. Pero hindi mo kailangang magnakaw. At higit sa lahat, huminto siya, lumapit sa akin, at bumulong na sapat lang para marinig ko. Hindi mo kailangang maghanap ng init sa higaan ng iba habang wala ang anak ko. Nanigas ako. Alam niya ang lahat. Ang bintang na pagnanakaw ay paraan lang niya para hiyain ako. Para sirain ang pangalan ko bago pa man niya sabihin ang totoong alas niya. Wala kayong ebidensya, bulong ko. Ebidensya? Ngumiti siya ng bahagya. Bakit hindi natin ipasok ang mga pulis sa loob? Baka sakaling mahanap nila doon ang nawawala kong alahas. O baka naman, may mahanap silang ibang bagay na hindi dapat nandoon. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa makintab na tiles na ipinagawa ni Gavino ay parang hakbang patungo sa sarili kong libingan. Nandoon si Tonton sa sofa, umiiyak, yakap-yakap ang unan. Nung makita niya ako, tumakbo siya sa akin. Nay, bakit may pulis? Nay, natatakot ako. Niyakap ko ang anak ko. At sa sandaling yon, doon ko naramdaman ang pinakamasakit na uri ng pagsisisi. Hindi dahil nagmahal ako ng iba, kundi dahil sa pagkakamali ko, ang anak ko ang unang nagbabayad ng presyo. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis. Binuksan ang mga drawer,
Itinaas ang kutsyon, hinalungkat ang mga cabinet. At habang ginagawa nila yon, biglang tumunog ang cellphone ko. Video call. Mula kay Gavino. Tumingin sa akin si Doña Belen. Sagutin mo, Talia. Sagutin mo ang asawa mo. Ipakita mo sa kanya kung gaano ka kabusilak na asawa. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang accept. Ang muka ni Gavino ay lumitaw sa screen. Pagod, madungis mula sa trabaho. Pero may ngiti nung makita ako. Talia. Surprise sana ito pero narinig ko kay mama na may gulo raw dyan. Anong... Natigilan siya nung makita ang pulis na dumadaan sa likuran ko. Talia, bakit may pulis sa bahay natin? Anong nangyayari? Hindi ako makapagsalita. Ang lalamunan ko ay parang may nakabarang buhangin. Gavino, anak! Singit ni Doña Belen. Lumapit siya sa kamera. Ang asawa mo, mukhang may itinatago sa atin. Hindi lang pala alahas ko ang nawala. Pati pala ang dangal mo, ninakaw niya rin. Ma, anong sinasabi niyo? Tanong ni Gavino. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig sa galit at kalituhan. Eksakto namang may inilabas ang isang pulis mula sa ilalim ng sofa. Hindi ito alahas. Isang lumang sombrero. Ang kupas na sombrero na may tatak ng beer kay Ramil. Misis, kanino itong sombrero na to? Hindi naman ito sa asawa niyo, di ba? Di ba? Tanong ng pulis. Katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang mabigat na hininga ni Gavino sa kabilang linya at ang mahinang hikbi ni Tonton. Tumingin ako sa screen kay Gavino. At sa sandaling yon, alam ko, tapos na. Ang tahimik na pagguho ng bahay na sinimulan naming itayo, 8 taon na ang nakakaraan ay ganap na. At ang masakit, ako mismo ang humila sa huling poste nito, sana pala. Namatay na lang ang signal nung oras na yon. Sana nawalan na lang ng internet sa buong mundo para hindi ko nakita ang mukha ni Gavino sa screen. Pero hindi. Malinaw na malinaw ang bawat piksel ng mukha niya. Ang pawis sa noo niya, ang nanlilisik niyang mga mata, at ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang labi habang nakatitig siya sa sombrerong hawak ng pulis. Talia, kaninong sombrero yan? Ang boses niya. Hindi na ito yung boses na nagtatanong tungkol sa bills o tungkol sa pag-aaral ni Tonton. Ito yung boses ng isang taong unti-unting pinapatay sa kabilang linya. Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko, kapag ibinuka ko ang bibig ko, hindi salita ang lalabas, kundi ang lahat ng lason na itinago ko sa loob ng 3 buwan. Nakatingin lang ako sa screen. Ang lamig ng cellphone sa kamay ko ay parang yelong dumidikit sa balat ko. Amoy na amoy ko ang floor wax ng bahay namin. Yung amoy na dati ay simbolo ng pagiging malinis kong asawa. Ngayon ay amoy na ng isang ospital bago ang kamatayan. Mrs., tinatanong ko kayo, sa asawa niyo ba ito? Ulit nung pulis. Tiningnan niya ang picture ni Gavino sa pader. Tapos tiningnan niya ang sombrero. Hindi kailangang maging henyo para malaman na hindi para sa ulo ng isang OFW ang lumang sombrero na yon na amoy grasa at kalsada. Hindi, bulong ko. Hindi sa kanya yan. Kanino yan, Talia? Sigaw ni Gavino mula sa screen. Ang boses niya ay gumaralgal na. Sabi ni Mama, laging nandoon ang anak ni Aling Marta. Sabi ni Tonton, laging nandoon si Kuya Ramil. Talia, sumagot ka. Niloloko mo ba ako? Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Tonton sa binti ko. Umiiyak siya ng malakas. Nay, huwag ka nang umiyak. Sabi ni Kuya Ramil, aayusin niya ang lahat. Ang inosenteng boses ng anak ko ang naging huling pako sa krus ko.
Sa isang pangungusap ni Tonton, nasagot ang lahat ng tanong na hindi ko kayang bigkasin. Tumingin ako kay Doña Belen. Nandoon siya sa sulok, nakahalukip-kip. May maliit na ngiti sa gilid ng labi niya. Isang ngiti ng isang nanalo. Wala siyang kinuha na alahas. Alam ko na ngayon. Inilagay niya yung sombrero doon. Alam niyang nandoon yon dahil nakita niya kaming pumasok nung isang gabi nung akala namin ay tulog na ang lahat. Ginamit niya ang pulis para lang magkaroon ng dahilan na buksan ang bahay ko sa harap ng lahat. Gavino, pasensya na. Yun lang ang lumabas sa bibig ko. Pasensya na! Humagulgol si Gavino. 8 taon, Talia. 8 taon akong nagpakuba rito. 8 taon akong hindi kumakain ng maayos para lang may maipadala sa inyo. Para lang mapatayo ang bahay na yan. Tapos ibang lalaki lang pala ang papakinabang sa lahat? Hindi tungkol sa pera to, Gavino. Sigaw ko. Sa wakas ay sumabog na rin ang lahat ng kinimkim ko. Hindi lang pera ang kailangan ko. Tao ako. Asawa mo ako, hindi lang account number sa bangko. Nasaan ka nung may sakit ako? Nasaan ka nung natatakot ako? Wala ka. Ang boses mo lang sa screen ang kasama ko. Kaya humanap ka ng iba? Mahinahon pero tila may talim na tanong ni Gavino. Kaya pinatuloy mo sa kama ko ang tambay na yan? Natahimik ang buong sala. Maging ang mga pulis ay tila nailang sa narinig. Umalis na kayo, sabi ko sa mga pulis. Wala rito ang alahas na sinasabi niya. At kung gusto niyo akong arestuhin para sa pagiging masamang asawa, sige, gawin niyo. Pero umalis na kayo sa bahay ko. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na palabasin sila. Siguro dahil wala na akong dapat protektahan. Nasira na ang lahat. Ang pader, ang kintab ng tiles, ang pangalan ko. Lahat gumuho na sa harap ng mga mata ko. Nung nakaalis na ang mga pulis at ang mga tsismosang kapitbahay, naiwan kaming 3. Ako, ang umiiyak na si Tonton, at ang screen ng cellphone kung saan nakatitig pa rin ang nanlulumong muka ni Gavino. Iuwi ko na ang bata sa bahay ko, sabi ni Doña Belen, habang hinihila si Tonton mula sa akin. Hindi, anak ko siya, sigaw ko. Anak mo? At anong ituturo mo sa kanya? Kung paano maging tuso? Kung paano magdala ng lalaki sa loob ng bahay habang ang ama ay nagpapakapagod? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Wala kang karapatang magpalaki ng bata, Talia. Marumi ka, binitawan ko si Tonton. Hindi dahil sa natatakot ako kay Doña Belen, kundi dahil nung tumingin sa akin ang anak ko, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot siya sa akin. Para sa kanya, hindi na ako ang nanay na nagluluto ng paborito niyang ulam. Ako na ang babaeng dahilan kung bakit umiiyak ang tatay niya sa malayo. Nay, bulong ni Tonton. Sama ka muna kay Lola, nak, sabi ko. Ang boses ko ay tuyong-tuyo. Mag-uusap lang kami ni tatay. Nung lumabas na sila ng pinto, naiwan ang nakabibinging katahimikan. Tiningnan ko si Gavino sa screen. Pareho kaming hindi makapagsalita. Pareho kaming talo. Gusto mo ba siyang sumama sa'yo? Tanong ni Gavino pagkaraan ng ilang minuto. Sino? Yung lalaki. Yung Ramil. Napatawa ako ng mapait. Sa tingin mo ba, may pupuntahan pa kami, Gavino? Sa tingin mo ba, pagkatapos nito, magiging masaya kami? Sinira ko ang buhay ko para sa isang sandali ng pagiging tao. At ngayon lang ako natauhan. Huwag ka nang mag-alala sa padala, sabi ni Gavino. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ihihinto ko na. Ibebenta ko ang bahay na yan. Ayoko nang tumapak sa lugar na yan kahit kailan. Gavino. Pinatay na niya ang tawag. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng dambuhalang bahay na beige.
Ang kintab ng floor tiles ay tila lalong kuminang, na para bang kinukutya ang dumi na nararamdaman ko sa loob. Naupo ako sa sahig, doon mismo sa pwesto kung saan huling naupo si Ramil. Bakit ba natin ginagawa ito? Bakit natin pinipiling masira ang lahat para sa isang bagay na alam naman nating panandalian lang? Mahal ko ba si Ramil? O mahal ko lang yung pakiramdam na mahalaga ako? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Ang alam ko lang, sa sobrang paghahangad ko na makita ang sarili ko, tuluyan ko nang nawala ang lahat ng mayroon ako. At sa labas, narinig ko ang tunog ng tricycle ni Ramil. Huminto siya sa tapat ng gate. Siguro ay narinig niya ang gulo. Siguro ay nandito siya para iligtas ako. Pero nung oras na yon, wala na akong gustong magligtas sa akin. Gusto ko na lang lamunin ng lupa kasama ang lahat ng pagsisisi ko. Binuksan ko ang pinto. Nandoon siya, hingal na hingal, pawisan. Talia, okay ka lang? Narinig ko, tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, hindi init ang naramdaman ko, kundi pagod. Pagod na ako. Umalis ka na, Ramil, sabi ko. Pero, sira na ang lahat. Wala nang natira. Umalis ka na. Isinara ko ang pinto sa harap niya. At doon, sa likod ng pintong iyon, nagsimula akong humagulgol ng walang tunog. Ang tahimik na pagguho ng bahay namin ay tapos na. Wala nang poste, wala nang bubong, alikabok na lang ang natira. 3 araw akong hindi lumabas ng bahay. Ang dambuhalang bahay na ito, na dati ay pangarap naming mag-asawa, ay naging isang malaking kabaong para sa akin. Ang bawat sulok, bawat piraso ng muebles na pinili namin sa catalog habang magka-video call ay parang nanunumbat. Ang beige na sofa, kung saan kami huling naglaro ni Tonton, ngayon ay puno na ng alikabok ng pagsisisi. Sinubukan akong tawagan ni Ramil ng paulit-ulit. Naririnig ko ang busina ng tricycle niya sa labas, ang mahinang katok niya sa gate tuwing 6:00 ng gabi. Ang oras na dati ay hinihintay ko ng may pananabik. Pero ngayon, ang tunog na iyon ay parang kuko na kumakalos sa sugat ko. Hindi ko siya hinarap. Dahil nung mawala si Tonton sa akin, nung makita ko ang pandidiri sa mga mata ng biyenan ko at ang pagkawasak ng dangal ni Gavino, doon ko napagtanto ang isang mapait na katotohanan. Hindi ko pala mahal si Ramil sa paraang akala ko. Ginamit ko lang siya. Ginamit ko siya para punan ang katahimikan. Ginamit ko siya para maramdamang buhay pa ako. At ang paggamit na iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Hindi lang kay Gavino, kundi pati na rin kay Ramil. Isang gabi, nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Gavino. Ibebenta na ang bahay. May mga papeles din para sa legal separation at custody ni Tonton. Walang pirma ni Gavino ang sulat. Isang pirma lang ng abogado. Hindi na niya kayang hawakan ang anumang bagay na may kinalaman sa akin. Nag-impake ako. Isang maleta lang. Hindi ko dinala ang mga mamahaling damit na binili ng dolyar ni Gavino. Hindi ko dinala ang mga alahas na naging mitya ng hinala ni Doña Belen. Dinala ko lang ang ilang pirasong damit at ang lumang litrato namin ni Gavino nung bago pa lang siyang sumakay ng barko. Nung ang mga pangarap namin ay kasing simple pa lang ng isang maliit na apartment sa bayan. Bago ako lumabas, tumingin ako sa salamin sa hallway. 3 bagay ang nakita ko sa sarili ko. 1. Ang mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata ko dahil sa puyat at iyak. 2. Ang singsing sa daliri ko na maluwag na dahil sa biglang pagbaba ng timbang ko. At 3.
Ang isang babaeng hindi ko nakilala. Iniwan ko ang susi sa ibabaw ng kitchen counter, katabi ng listahan ng mga bills na hindi ko nababayaran. Paglabas ko ng gate, nandoon si Ramil. Nakasandal siya sa tricycle niya, nakayuko. Nung makita niya ako, agad siyang tumayo. "Talia, saan ka pupunta? Isasakay na kita," sabi niya. Ang boses niya ay basag, puno ng pag-aalala. Tiningnan ko siya ng matagal. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihing itakas niya ako sa lahat ng ito. Pero alam kong kapag sumama ako sa kanya, itutuloy lang namin ang isang pagkakamaling walang magandang hantungan. "Ramil, huwag na," sabi ko. "Tapos na tayo. Bago pa man ito nagsimula, tapos na tayo." "Pero mahal kita, Talia. Handa akong panindigan ka," giit niya. "Hindi pag-ibig ang kailangan ko ngayon, Ramil," sagot ko habang naglalakad palayo. "Kapatawaran ang kailangan ko at hindi mo yun maibibigay sa akin." Lumipat ako sa Maynila. Namasukan akong kahera sa isang maliit na grocery. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na silid sa isang paupahan dito. 3 lang ang mahalagang bagay sa paligid ko. Isa, isang fluorescent na ilaw na laging kumukurap-kurap. 2, ang ingay ng TV ng kapitbahay na naririnig ko sa manipis na dingding. At 3, ang maliit na picture ni Tonton na may basag na salamin sa ibabaw ng aking table. Minsan, kapag gabi at sobrang tahimik, naiisip ko pa rin si Gavino. Kamusta na kaya siya sa Qatar? Galit pa rin kaya siya? O baka nakahanap na rin siya ng ibang magpupuno sa katahimikan niya doon? Naiisip ko rin si Ramil. Sana ay nakahanap siya ng trabahong maayos. Sana ay hindi na siya tumitingin sa mga bahay na may magagandang gate. Naghahanap ng mga babaeng tulad ko na gutom sa atensyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot kung tama ba o mali ang lahat. Ang alam ko lang, ang pag-ibig, lalo na ang bawal na pag-ibig, ay hindi parang pelikula na may malinaw na katapusan. Minsan, nagtatapos ito sa isang tahimik na silid, sa harap ng isang basag na litrato, at sa isang tanong na babaunin mo hanggang sa huling hininga mo. Kung bibigyan kaya ako ng pagkakataon na bumalik sa hapon na yon nung nasira ang gripo, bubuksan ko pa rin kaya ang gate? Huminga ako ng malalim. Pinatay ko ang kumukurap-kurap na ilaw. Siguro, hindi na. Pero sa kabilang banda, siguro ay kailangang mangyari ang lahat ng to para malaman ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagharap sa kung ano ang totoo, gaano man ito kasakit. At sa dilim ng aking maliit na silid, sa wakas, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil pagod na akong magtago.